Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko bilhin. Same, pero iba. Para pawalan ni boses ko, no? Panggao sa Big Radio. Sabihin mo! At syempre oras natin, 4:28 na. Kamusta naman ang mga pangga natin nakapagmerienda na? Naway ikaw ay masaya ngayon? Maraming busog? Kasi sabi nila kapag daw walang laman ng tiyan, laging bad trip. Laging wala sa mood. Wala ka bang sa mood? At kailangan lagi tayong busog, laging masarap ang kinakain. Ay hindi, kung baga budget meal, pwede na rin naman. Basta importante, meron tayong naisusubo na pagkain. At nako, eto na nga mga pangga. Siyempre, alam niyo na, 4:28 na. Ito na yung inaabangan natin. Sino naman ang bibida sa programang Believable Stories? Believable. Ngayong araw ng Miyerkules. Kaya ikaw pangga, tumawag ka na. At ikwento mo sa amin yung believable story mo. At maraming mga panggaang nakatutok ngayon at nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live sa Energy FM 106.7. Kung handa ka na, tumawag ka lamang sa ating hotline number 8721-2429. Sa Globe naman po ay 70017949. Alright? At pwede pa sa Facebook, no? Ng Energy FM 106.7. I-PM mo lang kami dyan at kami na bahala. Okay? At nako, eto pa. Batiin pala muna natin. Sabi pala ni Ate Veron, oo, nakalimutan ko eh. Eto. Babatiin pala natin yung mga KJ moms. Oo, yung mga carjack moms natin nandyan ngayon. Maraming salamat. Siyempre, talagang supportive nitong mga to eh. Maraming salamat ha. Yeah. Lalo na si Ate Veron, iba to eh. Nakita namin to sa Barangay Ususan, Taguig City, no? Iba talaga. At yun nga lang, hindi ako nakaabot ng pagkain. Pero maraming pang mga araw. Sorry. At alamin na natin ang kwento. Ay, tumawag na kayo ha. Meron na ba? Ay, meron na. Sorry po. Sorry naman. Hello po. Hello, sir. Hello po. Magandang hapon po. At ano pong pangalan nila? Ako po si Christian Brian Manuel. Si Panggang Christian. Taga saan po kayo? San Jose del Monte, Bulacan po. Taga Bulacan. Oy, Christian. At ilang taon ka na ba? 30 years old na po. 30? 3. 33. Kamusta naman ang buhay natin? Kamusta naman kayo dyan sa mga Bulacan? Sa mga taga Bulacan? Ayos naman po, sir. Okay na ba yung kalsada? Hindi na ba binabaha? Hindi na po. Wala naman tayong problema dyan, no? Mga contractor natin. Yes, sir. Okay. Kaya tatanong ko lang. pero pag ano ba, nung mga nakarang linggo o buwan, binaba kayo dyan? Di ba may mga bagyo? So San Jose del Monte po, sir, hindi po eh. So medyo mataas ng parte na to pala. Yes, okay. Sige. Dahil dyan, Christian, ano bang, handa ka na ba magkwento sa amin? Ano bang believable story mo? Ako po, isa po akong barbero, sir. Barbero? Sige, go. Yes po. Dati, isa lang akong tambay, Dota Boys, ganyan. Dota Boys? Ano to, yung mga sa computer shop, di ba? Yung laging tambay, tama ba? Opo. Ito yung lumalaban ng mga pustahan sa mga com shop, di ba? Yes po, dayo-dayo, ganyan. Tapos?
Tapos po nakabuntis po ako. Oh, ilang taong ka nun? 18 lang po eh. 18, nakabuntis ka na? Opo. Yes sir, kaya na po tayo magtrabaho. Ay, teka, yung time na yun, nung 18 ka, nag-aaral ka? Yes po, nag-aaral po ako nun. So, 18 years old, nasa, anong ka na to? High school? Ano po, college na po. College na. Yes, second year college na po. Oo. So, paano yan? O anong nangyari? Yun po, siyempre, malabas na yung anak natin, nagap tayong trabaho. So, nag-stop ka na mag-aaral? Opo, nag-stop na. Trabaho po tayo, pumasok po tayo sa salon, sa mga trainings, ganyan. Teka, bakit yan nahilig pala? Ba't ano ba talagang pangarap mo? Wala pa dati sir eh. Yung mother ko kasi nasa Prestige Salon siya sa Makati. So, sa family nyo, yung mother mo, nag-work na talaga sa salon? Opo, sa Prestige Salon sa Makati po. Okay, bakit? Kaya yun. Ba't mo naisipan na doon ka pumasok? Bakit? Sabi niya, mag-training daw ako sir. Mga ganun. Buti nahiligan mo kasi tayo mga lalaki, bibihira lang talaga na mapunta sa salon, di ba? Hindi nga po sir nung una kasi sabi ko, pag-uwi ko nga po after training, sabi ko, pambabae po yun sabi ko, alanganin ako doon. Sabi ko gano'n. Yun naman po sir, yung mga kasama ko naman po, mga lalaki. Kaya yun, natuto. Ang ginagawa mo doon sa salon ay? Assistant lang po muna ng una, sir. Akala ko kagad, inano ko kagad eh. Hindi pa po. Nagugupit or nagre-reband. Ayun, sunod-sunod na po yun, sir. Natutunan na po yung mga ganun. Okay, tapos? Tapos, sir, yun. Yung sa clipper na, yun, natuto na ako maggupit. Yung sabi ko, parang may potential ako dito kasi mga gawa ko, maganda. Yun, tinuloy-tuloy ko so lang po. sarili mo lang, nagpaturo ka na maggupit na. So nag-ibang ka na. Ibang level ka na, kumbaga. Opo, sir. May mga training po kasi kami, sir eh. Okay. Yun. So gaano katagal mo inaral yan, yung paggugupit? Matagal din po, sir. Mga 2 years din po. Yan, hanggang sa tuloy-tuloy po. Siyempre, habang ginagawa po lalo kang gumagaling. Yan, hanggang sa pandemic time po, sir. Nagtayo po ako ng barbershop. Okay. Yun. Nag-boom po yung barbershop ko. sa lugar din ninyo, sa Bulacan din ito? Po, sa Pampalay, San Jose del Monte, Bulacan. So, BM Barber. Sarili mo ng, pwesto? Yes, to? Yung unang pwesto mo ba, ano na siya, yung malaki, yung parang parang nagre-rent ka lang na maliit na espasyo, parang ganon? Yes po. Yung una po, nag-rent pa lang po ako ng maliit na espasyo. Hanggang sa lumabas po ako, yun, medyo pricey na po yung haircut. From 100, naging 300 na. Oh. So, yung ngayon, ang pwesto mo na, kumbaga may sarili ka na bang nire-renta? Yes, wala mas malaki? Wala po akong sarili pang pwesto, pero meron na po akong sariling barbershop po talaga na maayos. Na kumikita na po. Kumbaga kung may kukumpara mo noon sa ngayon, malaki ang malayo na. Opo, sir. Malayo na po, sir. Oh. So, yung unang pagsabak mo sa business mo, ang gupit mo ay magkano? 100 po nung una. Tapos ngayon? 300 na po. 300? Ay, magagandang to. Opo. Kumbaga premium haircut to. Yes, sir. Premium po. So tawag ito, Christian, ang tanong ko lang, di ba from Dota, sa pagiging pasaway, maagang nakabuntis, di ba, nagkapamilya, sinabak yung pagsasalon hanggang sa matuto ka. Hanggang sa naging barbero ka, no? Ano ang natutunan mo bilang isang, di ba, isang bulakbol noon, ngayon may negosyo ka na. Ano natutunan mo sa napagdaanan mo, experience mo? Para sa akin, sir, sipag lang po. Yung gawin mo lang po kung anong gusto mo sa trabaho. Kung anong gusto mong trabaho, yun. Tuloy-tuloy lang, galingan mo lang. Huwag ka manaloloko ng ibang tao. Yan. Sa ilang taon na ba tong business mo? Gano'ng katagal na siya? 5 years na po, sir. Oy, grabe, congrats ha. Ang tagal na. Opo. So, eto sa mga nakikinig, no, anong mensahe mo sa mga pangga natin, lalo na yung mga pasaway, na alam mo naman na patambay-tambay ngayon, pa cellphone, pa ML lang. Opo.
Ano mensahe mo sa kanila? Mensahe ko sa kanila, sir, siyempre, yung gusto nila, ayun ang gawin nila. Meron pang isa eh. Nakalimutan mo Gawin nila sabihin. Ano po? Meron pang isang nakalimutan mo sabihin. Alam mo kung ano? Alam mo kung ano, Ano po? Christian? Ano po, sir? Wag mo na maglandi. Di ba? Hindi kasi, Opo. di ba sa edad na 18, medyo dapat, di ba, tutok tayo sa pag-aaral, di ba? Opo. Kumbaga, syempre, may pangarap din tayo sa buhay, di ba? Nung hindi ka pa napapasok sa salon, ano yung pangarap mo talaga bilang lalaki? Ano yung pangarap mo? Seaman po ako, sir. Seaman, no? Di ba? Opo. Hmm. Kaso hindi po kaya ng parents ko yung tuition, kaya missed up. Pero pansinin mo, no, Christian, dito ka Yes, dinala ng tadhana eh. Dito ka Opo, inilagay eh. Kasi biri mo, for almost 5 years sa negosyo, isang malaking Yes, ano po. na yan, ha? Di ba? Opo. Achievement sa Matibay atin. na. Matibay na rin po, sir. Tama. So, maraming From salamat. dati, opo. Sorry? From dati, sir, bahay namin, medyo lang. Ngayon, nasa village na po ako ngayon nakatira. Uy! Yung naman sa nakakatawa lang kasi yung nangyari sa akin. Sipag lang, sir. Di ba, Sipag. ano yung pakiramdam, di ba, na parang nagdodota-dota ka lang noon, tapos Opo, ngayon, sir. napansin mo, no? Kumbaga, Mm. eto pa lang, kumbaga, yung inaayawan mo noon na ino-offer sa'yo ng nanay mo, ngayon, yung Yung pala, pala yung pala, Magbibigay sa'yo ng Oo. swerte. doon ka dadalhin pala, no? Opo. Ang swerte, no? So, congratulations sa'yo at pagpatuloy mo. Sana, no, minsan madalo kita dyan sa Bulacan at makapagpagupit Sige din po. sa'yo. No? Salamat po. Congrats Congrats sa'yo. At ano pangalan ng barbershop mo? BM Barber po. BM Barber. May, for sure, meron ka ng mga Facebook dyan. May Facebook Yes po, account. meron po. Ayan, sige. Dalawa na po, promote sir. mo na. Dalawa. Yung dami natin nakikinig dyan sa Bulacan, no? Yung mga taga Bulacan dyan. Anong, sabihin mo yung Facebook page mo. Puntahan ka nila. Sa mga taga Sampalay, Bulacan po dyan, visit lang po kayo sa BM Barber. Bulacan, proper and Norsagaray branch. Okay. So baka may bati mo na yung mga, may kasama ka na ba? Kumbaga meron ka na rin bang barbero dyan sa pwesto mo? Ilan na yung tao mo? Bali, 9 na po yung kasama kong barbero. Siyam na! Grabe naman! Yes po. Nagsimula ka ng una, ilan kayo? 4 rin po, sir. Yung unang sabak mo dito na nagkaroon ka ng barbershop 4 kagad ng tao mo. Apo. So hanggang sa dumami hanggang siyam na. Yes po. At ito lang ba yung branch mo sa Bulacan? Apo, sa Pampalay proper, saka sa North Sagaray Dalawa na! City. Dalawa! Yes po. O, sabihin mo na rin. Promote mo na para makakita rin nila. Apo, sa mga tiga North Sagaray dyan, meron po tayong BM Barber dyan. Sa Arco lang po. Na North Sagaray. Salamat po. Ganito gawin mo, Christian. Yung mga nakikinig sa atin sa Bulacan, ang dami nakikinig sa Bulacan eh. Sabihin nila, pag pumunta sa branch mo, nagpagupit, ay, napakinggan ko sa Energy FM, bigyan mo ng discount. Apo, Di ba? apo. Di ba? Para at least, ay, napakinggan ko po kayo. Ay, pala yung sa ano, no? Oh. Di ba? Yes po. Pero anyway, sige, congratulations sa'yo at ano yan, ipagpatuloy mo. Ang pagtulong din, no, sa mga panggaling natin. May mga ano to yung mga magagaling na barbero talaga, dapat talaga natin to, inaalagaan. Tulad ni Kuya Person, di ba, ni Kuya Fer, na madalas Yes po. yan na nagpapagupit. Kaya pala, ang napakaganda ng gupit niya Talagang pantay na pantay, no? Last question, bago kita baba, Christian. Yes po. May tanong ako, eto matagal ko na itong tanong sa sarili ko Totoo ba yon ang mga barbero daw? 'Di ba? Barbero daw pagdating sa kwentuhan. Ay, hindi po. Totoo ba yon? Hindi po, sir. Hindi ba? Kasi kwentong Hindi po. barbero, 'di ba? Bakit kaya Opo. nauso yung gano'n? Saan ba nagmula yan? Ay, kwentong barbero yan. Ha? Anong kwentong barbero? Ba't may gano'n? Sa professional na po, sir, wala na pong ganun eh. Oo, sa bagay. Tiwala na po ang binibigay namin sa mga Iyan! clients namin. Tama. Salamat sa'yo, Christian, ha? May papati ka Thank mga you po. pangalan, yung mga kaibigan mo dyan. Banggitin mo na yung mga tropa. Shoutout sa mga tropa natin BM Barber dyan. Sa mga client namin, maraming salamat po sa inyo. Nandito po dahil sa inyo. Wala po kami dito ngayon. Tama. Maraming salamat, Christian. Mabuhay. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you.
Ako, isa na namang bumida. Nako, eto ha. Ang napatunayan natin na hindi pala totoo yung mga sinasabi nila na kwentong barbero. Yung iba talaga naman, totoo na po talaga. Believable. At maraming salamat na isang Dota boy na ngayon ay business boy. Wow! Di ba? Magaling na isang for almost 5 years, no? Sa negosyo ay napakaganda. Napakagaling ng ginawa niya. Nung una inaayawan, kaya ikaw Pangga, huwag kang choosy ha. Kung anong binigay sa'yo ng tadhana, mahalin mo. Diba? Binigay ka dyan, niligay ka dyan, mahalin mo yung pwesto mo ha. Kung saan ka namimilang, mahalin mo lahat sa mga nagtatrabaho. Diba? Huwag kayo mapili. Yun lang yung lesson dito eh. Mali mo, doon ka pala dadalhin at iaangat ka. At yun pala, doon ka rin pala yayaman. Oh, diba? Maraming salamat. Kaya mga Pangga, kung ikaw ay may nakabilib na story ha, may pwede mo kaming i-message mo sa ating official Facebook page, Energy FM 106.7, at pwede ka rin tumawag sa ating hotline number 872-12429 at sa Globe naman 7001-7949. Isa namang masaya at punong-puno ng inspirasyon sa ating programang Believable Stories, no? Believable. Bukas, sino na naman kaya? Ay, bukas pala Thursday, no? Makakasama natin si Gandang Kara at meron tayong special guest po sa atin na makakausap natin live dito sa studio, kaya huwag kayong mawala. Kasama pa rin po ang inyong Jimbo Luces DJ. My name is Jimbo. Dito lamang yan sa same pero we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Ano sasabihin mo? Ano daw? Ayun! Jim Shi.